Hello mga ma'am, sir. Meron nga po pala akong i-share sa inyo. Sana ay makatulong ito. So, ayun guys, siguro isa sa mga problema nyo yung minsan nasisira ang mga gamit nyo sa bahay, may mga appliances kayo. So, ito na yung sagot sa problema nyo guys. So, sa amin dito is hindi nasisira yung mga gamit namin dahil meron kaming ah, power delay. May saksakan na siya. So, ayan, naka-attach po ang aming wifi. Ayan. And then ito sa aming, yung isa naman is sa aming router sa signal. At saka yung ito, yung isa para sa aming CCTV. So, ayan guys, meron dyang yellow, red, so ayan, may start. So, kapag nag-run out guys, hindi po yan siya na automatic is naiilaw yung mga sa wifi, ito at saka sa CCTV. So, mga 5 seconds po siya, may 5 seconds na delay. So, hindi po agad-agad siya mag-open. So, hindi masisira ang inyong mga appliances, hindi mag-automatic. Minsan kasi burn out, ilaw, tapos burn out, masiga, burn out, ganun. So, hindi siya masisira dahil may delay po siya. So, ayan. So, ko lang i-share sa inyo guys. So, safe ang inyong mga appliances kung meron lang kayong mga appliances. So, hindi po agad-agad nasisira ang inyong appliances. So, dito, meron din kami ditong isang power delay. Ito is years na ito. So, hindi ko alam kung ilang taon na ito nababakbak na is. Symbol naman po yan siya. Is ito, kombinado po talaga yan. So, may ilaw-ilaw yan dyan. Meron yan dyan ilaw-ilaw guys. Ayan. Kapag naka-on, naiilaw na yan siya dito. Iilaw na yung ilaw-ilaw na yan dyan. Tapos, I mean pala kapag naka-start na po siya is nakasaksak, is nailaw na po yan siya, is it means nagana na po. Pero kapag ito lang po yung nailaw, so hindi po siya automatic na naka-open kasi may switch yan siya guys. Kaya pipindutin mo yan siya kahit mag-run out. So ayun, namamatay po talaga siya automatic. So dapat i-switch pa rin siya, is i-on mo siya. Yan, ayan. Is kombinado po yan. So ayan, pangalawang power delay, hindi rin po siyang masisira dahil yan naka-attach yung aming wifi. CCTV pala I mean. So ayan guys, nabakbak na nga oh. Pero matagal na to. Ilang years na ata to. Sobra na 10 years siguro guys. So ayan, matibay po. Matibay dahil gawa po ng electrician yan. So ayan guys, ang pangalawang power delay namin. So ayan din guys, meron din kaming pang number 3 na power delay. Power on delay. So ayan, ito talaga yung common na nabibili sa sa handyman sa mall guys, kung sa handyman meron din dito mabibili sa handyman. So ayan, sa ref namin meron din kaming power delay, so hindi po automatic na sisira rin ang inyong kung may mga ref kayo dyan, hindi pa agad-agad tataas yung mga kuryente nyo. So ayan, minsan kasi patay sindi yung pag burn out, so naka-automatic minsan mamatay agad. So ayan, meron tayong pang number 3 power delay. So lahat po yan guys, may power delay ang aming mga appliances. So ayan, sa ref namin, sa tubigan po namin, meron din power delay. So hindi rin po yan nasisira ang aming dispenser. So ayan, ang aming tubigan machine. So ayan, tagal na rin to. Naalala ko high school pa, nagkukulik ako. So pinapa-rent namin ito sa high school. So hanggang ngayon, I think 2014. So 2014 pa to guys. Nandito na yun, naalala ko, nakita ko na yan. So inaano yan sa high school. So ayan, hindi pa rin sira. Kasi safe palagi dahil meron tayong power delay. Malaking tulong talaga ang power delay sa amin guys. So ayan, dito sa wifi namin guys, meron pa kami isang wifi, meron din yan power delay. So kung gusto mo pala agad-agad na mag-switch agad, pwede mo naman siyang pindutin dito start. Ayaw mo maghintay ng 5 seconds. So ayan, nakakunik yung wifi. Meron akong i-additional guys. Problema yun din ba yung laging burn out in 1 day, 2 days, matagal na burn out. So ayan, meron din kami ditong battery for emergency kapag nag-burn out. So ayan, naka-attach po yan sa kuryente. Ito, yung charger niya guys. Kapag nag-charge yung battery, sina-charge. So nakikita din dito yung ano niya. So ayan, i-on natin, try natin. So ayan guys, charger na ang aming battery. So ayan, dapat nilagyan ko nga dito pala, tandaan kasi minsan check nyo, ito naka-on, dapat ito naka-off. So ayan, may mga ilaw-ilaw yan dyan na nakalagay. So bunutin na natin. So ayan guys, share ko din gawa ng aming electrician yan. So mga professional lang na electrician ang makakagawa niyan guys. So hindi, kung may mga talent kayong ganyan, kung kaya nyo rin gumawa ng ganyan. So ayan, hindi ko alam, basta ganyan nakaganyan yung attach positive negative. So ito lang yung sinasaksak, bali 4 yun guys. Yung dalawa positive negative din. Ito sa charger, kapag nag-charge sa isaksak na lang dyan. So ito naman yung isa, kapag burn out, nagpapandar, so isaksak na lang dyan. So ayun lang guys. Ito yung ano niya, yung inverter. So ay hindi pala siya mag-on kasi binaksak. So ayan guys, try natin. Ayan, naka-on siya. So ayan, 24.3. Ayan, nakasaksak ng 24.2 to 24.1. So ayun, bumababa dahil kumakain siya ng mga nakasaksak. So ayan, nakasaksak ng mga ilaw. Maraming ilaw ang pwedeng magamit guys. Pero mga ilaw at electric fan kaya niya. Depende sa capacity ng iyong kakainin na i-consume. Aabot din naman siya ng mga 2 days kung ilaw tsaka electric fan, yun lang. Kapag charge ka din. So ayan guys. So ayan guys, ang tawag naman dyan is power inverter. So ayan guys, may nakakonect din yan dyan sa wire. So kapag overload yung nagagamit mo na consume, so ayan. Kapag nag-overload naman guys, yung aming switch, ayan, bumababa yan sa ilalim kapag overload. So automatic is bumabalik yung main switch sa linya ng saksakan, like that. So i-on mo lang ulit.
Kaya safe na safe ang aming mga wire. So, ayan, kapag dadagdag ko lang din, yung may mga rice cooker, heater tayo dyan guys. Ayan, may mga diode po yung mga heater namin, rice cooker, kaya marami kaming mga appliances guys. Heater, rice cooker, washing machine, dispenser, may ref. So, may TV, may mga other ano pa. May mga machine pa na sinasaksak. So, ayun, nakakatipid talaga kami guys dahil may diode po ito. Nakaka-less po ng kain ng kuryente. So, yun yung mga technique at sikreto ng mga electrician. So, may mga diode po yan. Depende po siya yata sa ano sa nilagyan po ng diode ng electrician namin dahil yun po ay nakaka-less ng kain ng kuryente. So, kaya minsan nagtataka kayo sa inyong mga appliances, ang laki ng kain ng kuryente nyo. So, yun yung mga ano guys, kapag walang mga power delay ang inyong mga kagamitan at saka walang diode ang inyong mga rice cooker, heater, or anything guys na pwedeng lagyan ng diode. So, ayan, pwede nyo po talagang lagyan kung may mga plancha pa kayo dyan. Yung kain ng kuryente nyo is makakales. So, yung kuryente namin nung last, yung bill namin is nasa 1/4, ganun lang po, monthly. So, depende, bumababa pa minsan. Pero, hindi po siya tumataas ng 2,000. Pero marami kaming appliance. Araw-araw namin nag-heater, araw-araw kaming sasain dyan na po, rice cooker. So, ayan, may ref din, may washing machine. 1 week, 2 times kami naglalaba. So, yan yung mga kinukonsume namin. Merong dispenser, merong warmer ng milk. So, meron ding TV, merong CCTV, other sinasaksak pa, mga cellphones like that. Tapos mayroon pang compressor. So, may mga nagsasaksak pa din naman. Tapos yung aming ceiling fan, 5. So, ito, 24 oras tong naandar, araw-araw, gabi-araw, maandar po yan guys. So, tipid din. Dahil ilang watch lang yan. So, hindi ko makita. So, mas maganda kung ang mababang watch lang yung voltahe ang inyong gagamitin guys. So, ayun lang guys, ang gusto kong i-share, sana makakuha kayo ng idea. Kung nais nyo makatipid ng kuryente at gusto nyo konti lang ang kain ng kuryente ng inyong mga appliances. So, ayan, gusto ko lang i-share. Pwede kayong mag-message. Gumagawa din kami dito. Gumagawa din ng, kung gusto nyo palagyan ng diode ng inyong mga rice cooker, heater, or plancha. Pwede nyo rin dito dalhin. So, ayun guys, gusto nyong makatipid ng kuryente, bilhan nyo na lang power delay. Mura lang naman yun guys, kung meron kayong pera. Ayan guys, thank you. Sana meron kayong nakuha na idea. Thank you for watching. Mag-comment below lang kayo kung gusto nyong matuto pa at may matutunan. So, ayun guys, thank you for watching.